morning, everyone. Good morning, teacher. Our topic for today is about prenatal development. But before we come up to the lesson proper, tingnan muna natin kung anong objective after this discussion. The first one is to trace the course and the spur of the prenatal development process until you went through. Ibig sabihin dito, sa number one na objectives, dapat malaman na nakikinig or ng mga student kung ano ba naman ang prenatal development, ang stages niya. The second one is to explain the most common hazard to prenatal development. At sa number 2 naman, kung ano ba talaga ang mga hazardous para sa nagbubuntis. Mga gamot, pagkain na bawal sa nagbubuntis. And the third one is to become appreciative of the gift of life manifested in anti-abortion stand. Ang sa number 3 is ma-appreciate mo ang gift ng life, ang buhay ng tao, at malaman mo kung ano ba talaga, bakit merong anti-abortion stand, kung ano ang kanilang stand prior to this topic na prenatal development. There are 3 stages of prenatal development. The first one is the germinal stage, the second one is the embryonic stage, and the fetal stage. Sa embryonic stage, nangyayari daw siya first to 2 weeks after conception. First to 2 weeks after conception. Explain natin ng conception na ginasabi. Di ba mayroong sexual intercourse na nangyari? Dito may manggagaling si sperm cell papunta ng uterus, papunta ng fallopian tube. Mangyayari lang ang conception pag si babae, meron siyang mature egg. Ang mature egg, pag may sexual intercourse, lalabas yan siya papunta ng fallopian tube, dito sa may ampulla, specific sa ampulla, part ng ampulla, part ng ating fallopian tube. Dito sila mag-meet, mag-fertilize at conception dito mangyayari. Sa 200 to 300 million of cells or sperm cells, isa lang makaligtas na magpunta para dito i-meet ang isa na mature egg. After dyan, conception happens, dito na, mag-unite ng dalawa. Conception is mag-unite ang dalawang cell. Then, dito rin mangyayari ang connective tissues, mga cell division. Ibig sabihin ng cell division ito, isa lang yung cell dapat, dadami at makabuo siya ng isang baby. Then, dito rin ang attachment ng zygote to the uterine wall. Ang uterine wall na tinatawag, itong uterus natin. Kaya dito lang dapat, pag nagbubuntis ang isang mother, dito lang dapat ang baby magstay hasta bago maglabas. Then, sa 24 to 30 hours daw ng fertilization sa germinal stage, dito nangyayari, ang male of the sperm cell and the egg cell chromosomes unite within 24 hours. Sa 36 hours naman, fertilized na. The fertilized ovum or the zygote divided into 2. Maging dalawa siya, dalawang cell sa 36 hours. Then sa 48 hours, ang dalawang cell magiging 4 cells. Sa 72 hours naman, the 4 cells become a small compact ball, maging 16 to 32 cells. Ang tawag yan is morula. Then sa 96 hours naman, or 4 days ng life sa germinal stage, the hollow ball, ibig sabihin malaking bola, magiging 64 to 128 cells. Pwede siyang, ito na siya, marami, 64 to 128. 4 to 5 days, inner cell mass. Ang tawag sa inner cell mass na ito is blastocyst. Still free in the uterus. Pwede na siya magbaba sa uterus. But 11 to 15 days, blastocyst invades the wall, becomes planted in the implantation happens daw 11 to 15 days, bababa na ang fertilized egg dito sa uterus. Then the blastocyst. Ang tinatawag na blastocyst is the inner layer of the cell developed during germinal stage. Ang ma-develop sa germinal stage, ang blastocyst pati ang trophoblast. Ang blastocyst naman is the inner layer of the cell during the germinal stage, yung pinakaloob niya. Ang trophoblast is the outer layer. Ano ba itong inner layer, yung laman niya sa loob, blastocyst. Ang labas niya is the outer cell, ang tawag sa kanya is trophoblast. Ang trophoblast daw, ma-develop siya in the later period, maging pag nasa embryonic stage na siya, kaya ang baby may life na dito. May dapat kumakain na ang baby. Ang trophoblast daw, maging placenta after sa embryonic. Then the next one is the stage 2 is the embryonic stage.
Ang embryonic stage naman, from 3 or from 2 to 8 weeks of conception. Dito daw na stage, the mass of the cell, ang mass, ito yung tinatawag na mass kanina, nagiging embryo na ang tawag sa kanya. Magiging embryo. Ang zygote, ang tawag sa kanya, as this stage is embryo. Kaya meron tayong embryonic stage. Dito sa embryonic stage, ang cell differentiation intensifies. Mas grabe pa ang pag-duplication ng mga cell para makabuo ng isang bata. Ang next one is life support system for the embryonic develop. Mayroon mga life support. Kasi meron tayong placenta, di ba siya nabibigay nutrition at support sa baby. The organ appears, yan, meron na. Di ba kanina para lang siyang bola, yan, naging baby na siya, para lang siyang butiki. Meron na siyang mga body parts or organ na nadidevelop. The zygote gets attached to the wall of the uterus. Diba kanina, 11 to 15 days sa germinal stage, bababa na ang product of conception dito sa uterus. Then, merong 3 layers ng cells. The endoderm, ectoderm, and the mesoderm. Ang endoderm is the inner layer of the cell. Inner layer of the cell siya, ang binubuo naman niya or ang gina-develop niya, digestive system, respiratory system. Ang digestive, paano ginagawa niya? Magtunaw ng pagkain, mag-digest ng pagkain, pag na-digest na, mag-intern into nutrients sa katawan ng bata. Kaya meron tayong placenta, kaya siya ang nag-support sa pagkain ng baby. Then, the respiratory system, para makahinga ang baby, meron siyang mga gamit, or meron siyang parts ng katawan niya, gaya ng lungs, respiratory system, maka-able to breathe na siya sa loob ng siya ng mother. Then, the ectoderm is the outer layer. Ectoderm, ibig sabihin labas. Ang endo is inner, the ecto is labas. Ang skin, ang kaya niya ikuha ang skin, di ba? Labas naman ang katawan. Ang nervous system, siya Japon, ang may kinalaman sa nervous system development. Then the mesoderm specifies development of several cells types such as, ang meso is the middle. Ibig sabihin ang na-develop sa this time is bone, muscle, connective tissue, kidneys, and cartilage. Then meron tayong 3 layers of embryo form. The first one is placenta. Is a life support. Diba po ulit-ulit? Ang placenta life support system consists of the rich share of tissue within the small blood vessels from the mother. Meron siyang umbilical cord ang placenta papunta sa mother. Kung anong kinakain ng mother na nourishment, yun rin yung makukuha ng bata. Yung placenta yung nagbibigay ng support. Pero may ibang tawag nito, usage pa ang placenta sa katawan ng bata. Sabi dito, the offspring intertwine but do not join. Diba, naghiwalay na, may placenta na, may umbilical cord, may baby. Nag-intertwine pero hindi sila magkadugtong. Yun ang sinasabi sa placenta na function. Then, the next one is umbilical cord. Contains 2 parts. The arteries and the vein. The baby to the placenta. Ang umbilical cord kasi merong ava na tinatawag. Ava. Ibig sabihin, 2 arteries and 1 vein. Then, the third one is the amniotic fluid. Amniotic sac or the amniotic fluid. It is a bag or an envelope that contains the clean fluid which the developing embryo floats. Ang amniotic sac, ga-develop na ang baby dito sa loob. Sa amniotic sac. Kaya dito may tubig, sa sac na yan may tubig, din. Diyan ang pagkain ng baby, diyan din siya nagdudumi, diyan din siya nagdudumi, diyan din siya naliligo. Kag mayroon kasi sa science na as long as hindi lumalabas sa katawan, okay siya, malinis siya. Then the number 3 is the fetal stage. Dito naman nangyayari from 9 weeks to birth. Padiretso na hanggang mag-anak na ang nanay. Dito na fetal na, ibig sabihin kanina embryo pa lang kasi hindi pa siya mukhang baby. Embryo pa lang. Dito, makita mo na may mata na, kompleto na ang baby. Makita mo nag-swallow, nagalulok ng tubig, lalo na kung mayroong sonogram or the ultrasound. Dito naman ang nangyayari, ang growth and development continue dramatically during this period. Pag dito na period, sinabi niyang dramatically, dahan-dahan na.
Kung dito sa germinal pati embryonic stage, mabilis ang development, dito si baby, nagpapalaki na lang kay kumpleto na may mata, lahat na ng organs nandito na. And then, 3 months after conception, the fetus is 3 inches long. 3 inches lang daw kalaki si baby after conception. Then the weight about 1 ounce. 1 ounce ang iyang weight. Then fetus has become active, moves in arms. Nagagalaw-galaw na. Open and close the mouth. Open down and close the mouth. Moves its head, face, and the eyelids. Dito na nagpikit-pikit na ang bata. Then the upper arms and the lower arms and hands and lower arm lips. Dito na makita na masyado. Kompleto na ang baby. Genital now can be identified. Ibig sabihin ng genital, kung anong kasarian ng baby, dito na makita kung magpa-ultrasound ka. Maging babae man siya o lalaki. Sa 4 months naman, after conception, 6 inches long na daw si baby. And weight, 4 to 7 ounce ang kanyang kalakihan to sport. Of course, in body lower parts, prenatal reflexes are stronger. Mother feels the arms and moves of the baby. Meron kasi 16 to 20 weeks ang tinatawag sina quickening, yung first move ng baby. Pero sa first na nagbubuntis, mga 20 weeks niya pa maramdaman ang movement ng baby sa tiyan. Then 5 months after conception, fetus is about 12 inches long, weights closely and found, structure, skin, nails, and 2 nails have formed fetus. Maklaro na talaga na baby na talaga siya. Sa 6 months naman, after conception, fetus is about 14 inches long and weigh 1.5 pound. Eyes and eyelids are completely formed. Kompleto na ang mga mata niya, ang eyelids niya, kompleto na dito na sa 6 months. Magkatapos sa 7 months naman, after conception, fetus is about 16 inches long and weighs 3 pounds. 8 to 9 months, lower, longer, and gain substational weights about. Dito kasi sa last quarter, di ba may 3 trimester ang pagbubuntis. First try, parang dito ang germinal stage, dapat ang kinakain ng mother nutritious, papunta dito sa embryonic, dapat bawal sa mga hazardous kasi dito na nabubuo ang mga parts na kwan. Bawal manigarilyo, bawal mag-inom ng alak, bawal lahat ng mga hazardous dito sa embryonic stage. Sa fetal stage, kumpleto na siya. Kahit may slide ka pa, hindi na masunig si baby mo, kaya kumpleto na siya. May kininom ka na hindi na siya maapektuhan. Pero ang first na dapat mag-ingat tayo sa embryonic, ang germinal stage, mas lalo na sa embryonic. Diba nakita niyo yung ectoderm, mesoderm, endoderm, dito siya happens. Dito na ginagawa ang mga organs ng bata. Dapat dito mag-ingat ang mga may planong magbuntis o nagbubuntis. Sa 8 months naman after conception, sa last trimester abi ng pagbubuntis, lumalaki na lang yan si baby. Kumpleto na siya, kumakain na lang siya, lumalaki na lang, hindi na niya masyadong kailangan kaya wala namang organ division, organ na process, wala na. Dito na lang, gawin lang siya na maglabas siya. And this is the end of our topic. Thank you.